Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, matapang na sinabi ni Dalisay at Vice Mayor Ramon ang tungkol sa pangako nitong itaas ang kanyang sweldo. Ngunit ayon sa matanda, ang pangako ay mananatiling isang pangako lamang, maaring hindi matupad kailanman. Kinaumagahan, sinamahan ni Pipita si Kamuto na magpakain ng kanilang alagang manok. Habang tinatawanan naman ni Pedro si Dalisay nang magkaroon ng pagpupulong si Vice Mayor. Ang tanging sinabi nito ay ang paanyaya sa lahat na empleyado na dumalo sa kanyang panunumpa sa tungkulin. Kaya naman sinunod ng dalaga ang sinabi ni Pedro na ipagluto niya si Vice Mayor ng paborito nitong kari-kari. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Papel na Pera, dito sa dulang Super Pipita. Ang dami ng tao dito sa munisipyo. Delikado na ito. Baka mawalan tayo ng pagkain. Paano kung mawalan ng mga upuan? Baka kinontrata naman nila ang catering service. Baka nga kari-kari na naman ang hihain. Paborito ng mga opisyal at empleyado ng munisipyo. Ewan ko dyan. Bakit parang malungkot ka? Ang ganda mo pa naman. Nakita ko pala kanina si Tikyang. Oo, pero andito lang siya kasi papanoorin niya raw ang panunumpa ni Boss Ramon dito. Pero uuwi na raw siya bukas. At sigurado na, magiging katulong talaga ako. Ayaw mo pa? Katulong ka, pero sumasahod ka naman na parang empleyado ng munisipyo. Ay, Oh, hindi ko nagugustuhan yung sinasabi mo Pedro. Parang nakaka-insulto ka na. si Madam Lucrecia. Papunta dito. Bakit ka naman kinakabahan? Mabait naman si Madam Lucrecia. At ngayon pa nga na si Boss Ramon ay vice-alkalde na, si Madam na ang namamahala sa atin. Baka nga siya na rin ang pag-asa nating tumaas ang sahod natin eh. Kinakabahan ako kasi
magiging katulong ako. Hindi ko alam kung paano mamuhay sa bahay ng iba. At baka hindi ko pa alam ang magluto kahit lugaw. At baka masirap ang mga kuko kong nakamanicure. Oh, kumusta kayo? Kumusta kayo rito? Lahat ba kayo'y empleyado ng munisipyo? Marami po sa amin ang narito. Di ko lang sigurado kung lahat ay nandito. Baka may mga iba pang late. Baka hahabol na lang sila, madam. At nagdala pa yung iba ng mga cellophane. Huy, hindi ka man lang mahiya kay Madam Pedro? Wala yun. Okay lang yan. Baka naman pareho lang natin si madam na mag-uwi ng pagkain kapag pumupunta sa may handaan. Akala mo, matagal ka pang tatawagin sa ina-applyan mo na trabaho. Kailan ka ba magsisimula? Baka bukas na lang ako bibiyahe. Pero sandali. Lunes pala, no? Kailangang mag-flag ceremony yata yung magiging amo ko. Siya na rin ngayon ang vice alkalde. Politiko palang amo mo. Malapit na rin ang eleksyon Oo nga eh. Bukod yan, bakit kailangan hintayin mo pa siya? Siya na lang ang sumundo sa'yo. O kaya, pwede naman siyang mag-utos ng susundo sa'yo Hindi ko rin alam kung paano yan. Basta, sinabi sa akin ng Marapait Agency, sa Martes na lang dapat sunduin na ako. Hinihintay ni Mayor pati ang iba pang bisita sa mesa ninyo. Ganito pala ang pakiramdam ng pagiging busy alkalde, Lucrecia. Ang sarap pakinggan ng pagbati nila sa akin, lalo na kapag sinasambit pa ang apelyido ko. Magandang araw po, boss. Busy Mayor. Magandang araw din, Dalisay. At saka maraming salamat. Nakakain ka na ba? Naubos ko na pa ang una kong plato. Pero babalik sana ako. Ang sarap kasi ng kare-kare. May kare-kare? Oo, meron. Hindi mo na ba maalala? Yan yung pinili mong ulam nung kinakausap mo ang catering service. Ay, ngayon ko lang naramdaman ang pagod, Lucrecia. Pero hindi pa rin matumbasan ang saya ng lahat. Sabi nga nila, hindi maubos ang lahat ng dagat hanggat may agos pa ang alon. Pero may problema tayo. Seryoso si Tikyang sa pag-alis. Handa na talaga siyang umalis. Sakto pa raw ang huling araw ng biyahe ng bus pauwi sa kanilang probinsya. Nakakainis naman ang ugali ng kasambay na yon. Kung aalis siya, ganun-ganun na lang. Ano pa bang magagawa natin? Papatawag ko na lang si Dalisay, pero sandali lang. Baka pwede ring isama ni Tikyang ang alaga niyang pusa. Bakit ka naman late, Dalisay? Anong oras na? Lagpas 9:00 na ng umaga. Pasensya na po, Busy Mayor. Nakimisa pa po kasi ako. Tapos na-traffic pa ako. Halos masira pa ang sinakyan kong tricycle. Wala ka pa rin palang sariling sasakyan. Buti na lang may food house sa malapit dito. Napilitan tuloy kaming mag-asawa na doon mag-agahan. Bakit ang lakas ng boses mo? Linggo pa naman ngayon. Parang hindi mo pa ako kilala, Lucrecia.
Malakas talagang boses ko. Lalo na kapag may session kami sa munisipyo. Pero narinig kong sinisigawan mo si Dalisay. Hindi ko siya sinigawan. Tinanong ko lang kung bakit siya nahuli. Sige na, maliligo na ako. Dalisay, pasensya ka na kay Ramon. Kahit hindi ka na magtagal na kasambahay, may napagkasundoan na rin kami tungkol kay Tikyang. Kailan po ba siya babalik, Madam? Vice Mayora? Di ko rin alam. Tatanungin ko mamaya si Ramon. Naku, baka matagal pa. Paano to? Hindi ko talaga alam maglinis ng bahay. Una pa lang, hindi ako marunong magluto. Tapos, kung pagagalitan pa ako, naku, ay, hindi ko ibuboto si Boss Ramon pag tumakbo siyang mayor. Alam ko na ang gagawin ko para hindi ako magtagal bilang katulong. Bukas na ng gabi. O kinabukasan na ang alis ko para magtrabaho bilang kasambahay. Ay, tapos ko na rin ang trabaho dito sa bahay ko. Iiwanan ko na naman. Politiko pa rin ang magiging amo ko. Hindi ba naman butuhan? Kapag natapos na ang kontraka doon, buti naman, para makauwi na ako. At magagamit ko rin ang karapatan kong bumoto. Hey! Anong iniisip ko? Bakit si Dalisay pa ang napili nating katulong? Sino naman ngayon ang sekretaryo mo, Ramon, dito? Ikaw ang sekretarya ko. Dahil ikaw ang lagi kong kasama sa opisina, problemahin mo na lang yan. Mukhang hindi marunong si Dalisay sa gawaing bahay. Ang haba ng kuko. Hindi ko gusto yan. Ang ikli pa ng mga sinusuot niya. Huwag mong sabihin nagsiselos ka. Tapos na ako sa ganyang bagay. Kailan nga ba darating ang kapalit ni Tikyang? Linggo pa lang ngayon. May flag ceremony bukas. Sa Martes ng umaga pa natin masusundo ang bagong katulong. Ayos kung ganon. Hanggang Martes. Si Dalisay muna ang magsiservisyo sa atin. Tingnan natin, baga kunin ko na lang sila ni Pedro na mga empleyado ng munisipyo. Kung mangyayari yon, baka sila pang maging daan para itaas ang sweldo nila. Parang binugbog ang buong katawan ko. Ito ang hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko kapag nag-asawa ko. Pero, bakit ko hahayang abusuhin ako ng magiging asawa ko? Maghiwalay na lang kami. Pero, nakakahiya. Si Pedro palang tumatawag. Hello? Ito ang tamang oras para tawagan kita, Dalisay. Kasi alam kong hindi ka makakapaglibang. Kumusta ang unang araw mo sa pagiging kasambahay? Kung tatawagan mo lang ako para insultuhin, ibababa ko na lang itong telepono. Kinukumusta lang naman kita. Mabuti at natutunan mo agad ang pagluluto ng kare-kare. Wala ka na bang ibang mas matinong sasabihin kundi yan? Ay, hindi ko kakayanin ang ganitong trabaho, Pedro.
Tapos na ang flag ceremony. Pero hindi pa pumunta ang mga empleyado sa kanilang mga trabaho. Nagkukwentuhan pa lang sila. Kung ako na ang mayor, hindi ko hinahayaang ganyan ang ginagawa nila. Magandang araw po, Busy Mayor. Oh, salamat. Pero teka muna, Pedro. Bakit ka narito? Na-traffic po kasi ako dahil sa flag ceremony. Oh, buti na lang at nakita ka namin, Pedro. Sasamahan mo sana kami ni Lucrecia para sa pagsasubstitute sa bagong kasambahay mamayang umaga. Oo naman, Busy. Akala ko magtatagal na magiging kasambahay ninyo si Dalisay. Ayos na mga gamit mo. Mamaya lang, ihatid ka na namin ni Kulas sa terminal. Bakit hindi kayo magkasama ni Kulas? Parang aligaga siya sa asawa niya. Kasi naman, alam niyang aalis si Kulas, sa kanya naman uutusan. Oh, baka naman hindi niya alam na ihahatid ninyo ako ni Kulas sa pupuntahan ko. Alam niya, papunta nga raw siya para samahan ka. Baka nga, pati mga anak niya sumunod pa. Ano? Pati mga matatanda't kamag-anak niya sasama. Ikaw talaga kamuto. Ang hilig mo mang asar. Para akong balikbayan na ang dami pang magkakatid sa akin. Kahit papunta lang naman ako para magtrabaho, katulong pa. Iyon lang naman ang inaalala ko Baka kung saan-saan pa kayo makapunta. Siguraduhin na lang natin na si Kulas mismo ang maghatid sa inyo hanggang sa bahay ng amo mo. Kayo po pala ang magiging amo ko, sir. Busy Mayor. Busy Mayora. Madam Lucy na lang ang tawag mo sa akin, Pipita. Mabutit nakita namin itong agency na ito, Pipita. Kailangan na talaga namin ng kasambahay dahil biglang umalis yung dati naming katulong. Gusto na yatang mag-asawa. Ang masama pa, baka buntis na pala siya nung ako'y bagong halal bilang Busy Mayor. Magandang araw po. Busy Mayor. Montemayor ang apelyedo, Pipita. Sige. Para hindi na tayo matagalan, pag-usapan na natin ang sweldo mo bilang kasambahay. Nakasaad na po yan sa kontrata, madam. Kung magkano ang sahod ko pati na yung mga benepisyo. Higit pa sa minimum wage ang sahod mo, Pepita. At hindi naman problema yan. Marami akong pagkukunan ng pambayad sa iyo. Pati na rin ang mga benepisyo mo. Negosyante ako, Pepita. Akala mo ba? Dumating na po pala kayo, madam. Siya po ba ang magiging bagong katulong ninyo? Oh, Dalisay, si Pipita. Pipita, si Dalisay. Empleyado ng kumpanya namin si Dalisay. Pero kinuha rin namin siyang kasambahay noon. Ay, natutuwa akong makilala ka, Dalisay. Ano na nga ba ang gagawin natin ngayon? Sa bakanting kwarto ka muna titira, Pipita. Madam, ngayong may bago na pong kasambahay, pwede na po ba akong umuwi? Alam mo naman yan. Kung gusto mong umalis, pwede ka nang umalis. Pagod na rin kami sa biyahe. Kayo na ang bahala dito. Apa, itong babae na to, ang ikli ng pananamit niya. Kung pwede,
Baka matulungan mo akong ayusin ang mga gamit ko sa ibang kwarto. Marami akong dalang mga kagamitan na pampaganda at mga personal na gamit. Kasi ang akala ko magtatagal pa ako dito. Ay, walang problema doon, Dalisay. At para mabilis na rin akong makaalis at kayo naman ay makapagpahinga na rin. Dahil alam kong pagod kayo. Pagod kayo nila boss na nagbiyahe, Pipita. At ipinapayo ko lang sa'yo ha, mag-ingat ka kay Bisi Mayor. Huwag mong gaanong pagkatiwalaan. Ang taas ng sweldo ni Pipita. Katulong lang pero may benepisyo pa. Kailangang may singit ko sa bilang ghost employee sa munisipyo para di ko na pagproblemahin ang pasahod sa kanya. Baka sakaling may makuha pa akong kickback. Kaya pala wala ka sa kwarto natin. Andito ka lang pala sa kubo. Mas malamig kasi dito. Ikaw na ang bahala sa kumpanya, ha, Lucrecia? Ano ngayon ang plano mo para sa mga empleyado mo na gusto mong taasan ang sweldo? Kausapin ko pa ang accountant kung magkano ang pwedeng idagdag sa kanilang sahod. Huwag mong sundin ang provincial rate. Busy Mayor ka na. Ang mga empleyado mo ang unang-una mong dapat unahin kung gusto mong manalo sa susunod na eleksyon bilang mayor. Talagang ayoko na ng pa-smell-smell mo sa akin, Pedro, ha? Ugali niyo talaga yan na mahilig mang-asar. 3 araw ka palang nakasambahay sa bahay ng boss mong si Bisi Mayor. Pero parang gipit ka na kaagad. Baka lumuwag na ang budget mo. O baka naman mahal ang tela na suot mo. Oo. Kung saan-saan na naman nakatingin ang mata mo, ha? Gusto mo rin naman eh, di ba? Si Madam Lucrecia na nga ang pumasok kahapon. Parang bukal sa kalooban niya ang pagbibigay ng maayos na benepisyo sa mga empleyado. Hindi naman kasi madiktahan si Bisi Mayor. Negosyante rin naman kasi ang politiko. Ayun na nga, alam ko kung ano ang kainan ni Boss Ramon Montemayor. Baka munti na lang ang matira sa apelyido niya. Sir, ito na po yung pinatimpla niyong kape niyo. Busy Mayor pala. Salamat, Pipita. Sana huwag mong kalimutan ang tamang tawag mo sa akin, okay? Mayor ang tawag mo para hindi ka mahirapang ulit-ulitin ang Bisi Mayor dahil doon na rin naman pupunta, di ba? Opo, Mayor. Mayor pala ang gusto niyang tawag sa kanya. Sabi ko na nga ba. Si Mayor ang tumatawag. Hello, Mayor! Oo, papalapit na ang botohan. Salamat po at ako ang napupusuan niyong gawing mayor. Ano raw po? May ipapadala kayo sa akin? Ano? Pusa? Girl, I need you. I need your love. Ano pa kaya ang mga susunod na mangyayari?
Mga kaibigan, pakinggan bukas ang susunod na bahagi ng ating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Papel na Pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Lydia Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.